Magandang balita po ngayong magpapasko. Simula bukas, mas mura na ang singil sa text. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, mula piso magiging 80 centavos na lang ang singil kada text ng Smart Communications, Globe Telecom at Sun Cellular. Resulta ito ng inilabas na memorandum ng NTC na nagbabawas sa maximum interconnection charge sa text sa pagitan ng magkaibang network. Nakasaad din sa memorandum na dapat siguruhin ng bawat network na makakarating sa receiver ang 99% ng mga text message sa loob ng 30 segundo mula nang isend ito. Chika Minute! Simple pero masaya raw ang buhay may asawa ng dating aktres na si Krista Ranillo sa Amerika. Ipinagmalaki pa niya ang pagiging hands-on mommy niya sa kanyang 7-month-old baby. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang adjusted na si Krista Ranillo sa buhay niya sa Amerika bilang Mrs. Nino Lim. Ngayong may anak na sila, lalo raw naging matibay ang pagsasama nila ng kanyang mister. Bilang may bahay, todo ang suportang ibinibigay ni Krista kay Nino, lalo na pagdating sa negosyo. Very thankful nga siya kasi everything na sinasabi niya, if we have to move to San Diego first, talagang yes, sige, dala pa namin pati yung baby. Talagang wherever he goes, kasama yung buong family. Malaking blessing daw para kay Krista ang pagiging isang ina. Hands-on mom siya kay baby Nate. Nakakatulong naman daw niya ang mga magulang niyang sina Matt Ranillo III at Linda Tupaz. Sabi ni Krista, ngayong 7 buwan na si Nate, lalong tumingkad ang pagkakahawig nito kay Nino. Mini-mi nga raw ang tawag ni Nino sa kanilang anak. Kasi magkamukha talaga sila. Tsaka very close sa daddy niya. So I'm happy kasi hands-on father rin si Nino. 2 taon na rin hindi nakakauwi ng Pilipinas si Krista at aminado siyang sobrang namimiss na rin niya ang buhay Pinoy. Maybe next year we're planning mag-visit kasi I think one of his best friends getting married sa Manila. Tsaka maganda rin umuwi, namimiss ko na ang Pasko sa Pilipinas. Natagpuan na ni Krista ang pinapangarap na buhay may asawa dito sa Amerika. Katuwang sa buhay at maging sa negosyo ng asawang si Nino. Mula dito sa California, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Eksklusibo ko pong nakausap ang Dabarkads kong si Iza Calzado tungkol sa kanyang lagay. Matapos mamaya pa ang kanyang amang si Direk Lito Calzado. Kwento ni Iza kahit wala na sa kanyang tabi ang ama, patuloy pa rin daw itong nagbibigay ng inspirasyon sa kanya. Panoorin niyo. Pinipilit na ngumiti sa gitna ng mga luha. Ganito si Iza Calzado nang kamustahin ko sa isang panayam, mahigit 1 linggo matapos mailibing ang kanyang amang si Direk Lito Calzado. Nagkwento si Iza ng ilang alaala ng kanyang ama. He was really sick already. Then one time he told me he was in the studio. He wanted to show me that he was okay. And I cried. I cried after that. The hardest things is when you realize a person's worth more when they're gone. Dagdag pa ni Iza, si Direk Lito pa rin daw ang lagi niyang naiisip sa tuwing tutuntong siya sa entablado at haharap sa camera. I miss knowing that my dad's watching me perform and telling me what I did right or what I messed up with. Alam mo yun? Ano yung nang panahong din daw na dumaan si Iza sa isang breakup sa long-time boyfriend, ipinadama rin daw ni Direk Lito ang kanyang pag-aalala para sa kanyang iha. I'll miss his texts. Actually, he started texting me a lot when I went through a breakup. He would text me quotes every day. At nang tanungin ko kung may panghihinayang ba siya sa mga huling sandaling nabubuhay ang kanyang ama, you always wish for more time. Sadly, when there was time, you didn't make enough time. I could have done more. I could have given more. I could have shown more love. When he could still walk around, I just wish I took off from work and spent more time with him. Sa ngayon, humuhugot daw ng lakas si Iza sa kanyang pamilya at lahat ng kanyang kaibigan, katrabaho at maging mga tagahanga na patuloy na nagbibigay sa kanyang suporta at inspirasyon sa araw-araw. We'll be around together for a while.
Up next, Jackie Forrester at Angelicopter. Pinagsisisihan kaya ang pag-alis sa Survivor Philippines? Alamin yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan, dalawang lolo na matagal nang magkaribal sa football, nagsapakan ng muling magkita. Halos 2,000 tuko nasabat sa raid sa Gensan. At Kyla at Rich Alvarez naging emosyonal sa kanilang kasal. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.